Hindi pa man nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Butchoy, may bagong bagyo na namang nagbabanta. Alamin natin ang iba pang detalye mula sa batikan sa larangan ng pagtataya ng panahon, ang resident meteorologist ng GMA, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mel, humina na nga kumpara kaninang umaga ang sentro ng bagyong si Butchoy at dito sa ating satellite imagery, ito yung sentro ni Butchoy at inaasahan nga na ito ay lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang gabi. Pero meron pa rin tayong isang bagyong binabantayan at ito naman ay ang Tropical Storm Talim. Ito yung kanyang international name, Mel. Hindi pa ito pumapasok sa ating par pero pag pumasok ito, ang magiging pangalan nito ay Karina. At ito ang ikatlong bagyo ngayong taong ito. Inaasahan na papasok ito sa Miyerkules ng umaga kung hindi po magbabago yung kanyang direksyon at bilis. Ayon sa Pag-asa, namataan ang sentro ng bagyong si Butchoy sa layong 150 kilometro dito sa may hilagang silangan ng Basco, Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot ng 150 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na umaabot naman ng 185 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos hilagang silangan. Mel, ito ay papalayo na ng ating bansa. Ang bilis nito, napakabilis ito, 30 kilometro kada oras papunta ng bansang Hapon. Samantala, yun namang isang tropical storm na ating tinitingnan, Mel, ito nga yung tropical storm na si Talim, namataan naman yan sa layong 800 kilometro sa kanluran ng dulong Hilagang Luzon. May lakas naman itong 75 kilometro kada oras malapit sa gitna at bugso na umaabot ng 90 kilometers per hour. Inaasahan na ito ay kikilos pahilagang silangan. Bagamat, Mel, dito lang yung papasok dito sa may bahagi na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero papalakasin ito yung hanging habagat. At dito nga sa mapang ating tinitingnan, yung kulay pula, yan yung malakas na hangin. Yung kulay pula, yan yung malakas na hangin. Kita mo yung sentro ng Talim hanggang dito sa sentro ni Butchoy. Ibig sabihin yan, malakas po yung hangin na umiihip dyan, lalong-lalo na doon sa sentro ng dalawang bagyo. Kaya po doon sa ating mga mangingisda na nagbabalak pumalaot ngayong araw na ito hanggang bukas, ang kanila pong pasabi, huwag muna kayong pumalaot. Dahil dito sa ating tinitingnan, ito yung taya ng magiging taas ng alon sa karagatan. Posibleng dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, aabot ng mahigit 3 metro ang taas. Kaya po yan ay epekto. Kahit po papalayo na yung bagyong Butchoy, epekto po yan ang pinaghalong epekto ng Butchoy hanggang yung hanging habagat. Samantala, tingnan naman natin ang magiging lagay ng panahon sa ibang bahagi ng ating bansa. Dito sa Metro Manila, Mel, medyo mababa yung posibilidad, 30% lamang. Pero dito sa Maylawag, Baguio at Clark, 70%. Ibig sabihin po may mga pag-ulan. At sa ibang bahagi naman ng Southern Tagalog, wala pong masyadong problema, lalong-lalo na dyan sa Iloilo, Cebu at Tacloban. At dito naman sa ibang bahagi ng Mindanao, kasama na yung Cagayan de Oro, makikita nyo, Davao at Zamboanga, may posibilidad ng pag-ulan, pero hindi po ibig sabihin yun, tuloy-tuloy ang pag-ulan. Well, ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.